sa ating pong, saksi. Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Saan Honor. saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po'y taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate sa St. Louis University po. ay, alumnus po ako niyan, sa Boys High po ako. Dahil po diyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po, maging magkababayan na lang sa Baguio. Panoorin itong video kung saan nga si Senator Robin Padilla ay nagtatanong sa isang testigo mula sa COA. So, pakinggan ninyong mabuti ang kanyang mga katanungan at kayo nang magdesisyon kung may kaugnayan ba ang kanyang mga katanungan sa impeachment trial. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap niyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success nung confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Puwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka, eh. Opo, noon pong, pinag-uusapan natin yoong patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba 'yon? Opo, Mayor Opo, ng Davao. 'yan, opo. Sa Davao po, meron po diyan na-identify, na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba 'yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po 'yun, hindi po ako aware do'n. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware do'n po. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa, yung sa anong tawag dito, sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high high school, school, opo. opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits, 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Nung May. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi 'yun sa mandate ng, Oo lang po o agency. hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa Oo po o hindi? Ma'am, please. ano puwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA.
Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? pero kasi yung sa nabanggit po ng Nika is, mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with So alam niyo po yung sinabi na Nika. Alam niyo po. hindi ko po Yung narinig tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP.